How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. Itong naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa harap ng mga mag-aaral, guro at iba pang lider sa Malacanang noong February 11, kaugnay ng kakulangan ng classroom sa bansa. Sa pag-aaral ng EDCOM2, lumalabas na higit 165,500 ang bilang ng kakulangan sa classroom. Ang problema, karamihan sa mga gusaling pinagtsatsagaan ng mga estudyante at guro ngayon ay lagpas na rin sa 25-year lifespan design. Ibig sabihin, bagamat nakatayo pa, pero malaki na ang banta nito sa kaligtasan ng mga guro't mag-aaral. Paano po kami maging effective teacher kung sa umpisa pa lang stress ka na? Nahirapan po ako kasi po lumulusong po ako sa bahat at masikip po yung room namin. At marami pong nag-aaral, maingay po. Ang kakulangan sa classroom, konektado rin sa mas lumalala pang education crisis sa bansa. And this is the gap that we must address urgently. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap. Para matugunan ito, nito lamang February 11, lumagda na sa isang kasunduan ang DepEd at iba't ibang probinsya. Ito'y sa inisyatibang Constructing Our Future na target simulan ang nationwide building ng mga classroom. Kabilang sa mga makakatanggap ng programang ito ang probinsya ng Pangasinan. Sa mensahe ni Governor Ramon Monmongico III, inihayag nito ang buong suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa programa. Lalo pat ang edukasyon, anya, ay hindi lamang daw pundasyon ng kinabukasan, kundi susi sa pag-angat ng bawat pamilya sa Pangasinan. Ito talaga yung matagal nyo ng pinaplano at sinasabi na dapat gawin natin. Being a former governor yourself, alam nyo yung kapasidad, bilib po kayo sa ating mga local chief executives. Kaya ito na po, finally, with help from Congress, na ilagay na po sa 2026 General Appropriations Act na hindi lamang DepEd, hindi lamang DPWH, kasama na po natin, kasangga na po natin ang ating mga provincial governors on this historic day. 9.6 billion pesos ang inilaang pondo sa ilalim ng naturang programa. Sa unang tranche at phase 1 nito, 4.1 billion pesos ang mapupunta sa provincial government na mangunguna sa konstruksyon ng tinatayang nas 1,200 classroom sa buong bansa. 5 bilyong piso naman ang inilaan para sa bibilhing prefabricated classroom ng DepEd. Jose Robert Inventor, RNG News.